Genesis Kabanata 46. At si Israel ay naglakbay na dala ang lahat niyang tinatangkilik, at napasa Beersheba, at naghandog ng mga hain sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. At kinausap ng Diyos si Israel sa mga panaginip sa gabi, at sinabi, Jacob, Jacob. At sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, ako'y Diyos, ang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot na bumaba sa Ehipto, sapagkat do'y gagawin kitang isang dakilang bansa. Ako'y bababang kasama mo sa Ehipto, at tunay na iaahon kita uli, at ipapatong ni Jose ang kanyang kamay sa iyong mga mata. At bumangon si Jacob mula sa Beersheba, at dinala ng mga anak ni Israel si Jacob na kanilang ama, at ang kanilang mga bata, at ang kanilang mga asawa, sa mga kariton na ipinadala ni Pharaoh kay Jacob. At kanilang dinala ang kanilang mga hayop, at ang kanilang mga pag-aari na kanilang inimpok sa lupain ng Kanaan, at napasa Ehipto, si Jacob at ang buong binhi niya na kasama niya. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at ang mga anak na lalaki at babae ng kanyang mga anak na kasama niya, at ang kanyang buong binhi ay dinala niyang kasama niya sa Ehipto. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel, na napasa Ehipto, ni Jacob at ng kanyang mga anak, si Ruben na anak na panganay ni Jacob. At ang mga anak ni Ruben, si Hanach, at si Phalo, at si Hezron, at si Carmi. At ang mga anak ni Simeon, si Jemiel, at si Jaman, at si Ohad, at si Jakhin, at si Zohar, at si Sol na anak ng isang babaeng taga-Kanaan. At ang mga anak ni Levi, si Gerson, si Kot at si Merari. At ang mga anak ni Judah, si at si Onan, at si Sela, at si Phares, at si Zora. Ngunit si at si Onan ay namatay sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Phares, si Hezron at si Hamel. At ang mga anak ni Issachar, si Thola, at si Phua, at si Job, at si Simron. At ang mga anak ni Zabulon, si Sered, at si Elon, at si Joel. Ito ang mga anak ni Leah, na kanyang ipinanganak kay Jacob sa Padan Aram, 10 ng kanyang anak na babaeng si Dina, ang lahat na taong kanyang mga anak na lalaki at babae ay 33. At ang mga anak ni Gad, si Ziphan, at si Agi, si Suni, at si Esbon, si Heri, at si Arodi, at si Areli. At ang mga anak ni Azer, si Jimna, at si Ishua, at si Isu, at si Beria, at si Sera na kanilang kapatid na babae, at ang mga anak ni Beria, si Heber, at si Malchel. Ito ang mga anak ni Zilpa na siyang ibinigay ni Laban kay Leah na kanyang anak na babae, at ang mga ito ay kanyang ipinanganak kay Jacob, na 16 na tao. Ang mga anak ni Rachel na asawa ni Jacob, si Jose at si Benjamin. At kay Jose ay ipinanganak sa lupain ng Ehipto si Manases at si Ephraim, na ipinanganak sa kanya ni Aseneth, na anak ni Potiphera na saserdote sa On. At ang mga anak ni Benjamin, si Bela, at si Becher, at si Asbal, si Gera, at si Naaman, si Ihi, at si Rose, si Mapam, at si Hapam, at si Ard. Ito ang mga anak ni Rachel na ipinanganak kay Jacob, lahat ay 14. At ang mga anak ni Dan, si Husam. At ang mga anak ni Neftali, si Jezeel, at si Guni, at si Jezer, at si Shilem. Ito ang mga anak ni Bila, na siyang ibinigay ni Laban kay Rachel na kanyang anak. At ang mga ito ang ipinanganak niya kay Jacob, lahat na tao ay 7. Lahat na tao na sumama kay Jacob sa Ehipto, na nagsilabas sa kanyang mga balakang, bukod pa ang mga asawa ng mga anak ni Jacob, ang lahat na tao ay 66. At ang mga anak ni Jose na ipinanganak sa kanya sa Ehipto, ay 2 katao, ang lahat na tao sa sambahayan ni Jacob, na napasa Ehipto, ay 70. At pinapagpauna niya si Judah kay Jose, upang ituro ang daan na patungo sa Gosen, at sila'y nagsidating sa lupain ng Gosen. At inihanda ni Jose ang kanyang kero, at samampang sinalubong si Israel na kanyang ama sa Gosen, at siya'y umarap sa kanya, at yamakap sa kanyang leeg, at umiyak sa kanyang leeg na matagal. At sinabi ni Israel kay Jose, ngayoy mamatay na ako yamang nakita ko na ang iyong mukha, na ikaw ay buhay pa. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, at sa sangbahayan ng kanyang ama, ako'y aahon, at aking sasaysayan kay Pharaoh,
at aking sasabihin sa kanya. Ang aking mga kapatid, at ang sangbahayan ng aking ama, na nang-asa lupain ng Kanaan, ay naparito sa akin. At ang mga lalaki ay mga pastor, sapagkat sila'y naging tagapagalaga ng hayop, at kanilang dinala ang kanilang mga kawan, at ang kanilang mga bakahan, at ang lahat nilang tinatangkilik. At mangyayaring, pagkatatawagan kayo ni Faraon, at sasabihin, ano ang inyong hanap buhay? Na inyong sasabihin, ang iyong mga lingkod ay naging tagapagalaga ng hayop mula sa aming pagkabata hanggang ngayon, kami at ang aming mga magulang, upang kayo'y matira sa lupain ng Goshen, sapagkat bawat pator ay kasuklam-suklam sa mga Egyptiya. Genesis Kabanata 47. Nang magkagayoy pumasok si Jose at isinaysay kay Faraon, at sinabi, ang aking ama, at ang aking mga kapatid, at ang kanilang mga kawan, at ang kanilang mga bakahan, at ang lahat nilang tinatangkilik, ay dumating na mula sa lupain ng Kanaan, at, narito, sila'y nasa lupain ng Goshen. At sa kanyang mga kapatid ay nagsama siya ng 5 lalaki, at mga iniharap niya kay Faraon. At sinabi ni Faraon sa kanyang mga kapatid, ano ang inyong hanap buhay? At kanilang sinabi kay Faraon, ang iyong mga lingkod ay mga pastor, kami at gayon din ang aming mga magulang. At kanilang sinabi kay Faraon, upang makipamayan sa bayang ito ay naparito kami, sapagkat walang makain ang mga kawan ng iyong mga lingkod, dahil sa ang kagutom ay mahigpit sa lupain ng Kanaan, ngayon nga, ay isinasamo namin sa iyo, na pahintulutan mo na ang iyong mga lingkod ay tumahan sa lupain ng Goshen. At sinalita ni Faraon kay Jose, na sinasabi, ang iyong ama at ang iyong mga kapatid ay naparito sa iyo. Ang lupain ng Ehipto ay nasa harap mo, sa pinakamabuti sa lupain ay patirahin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid, sa lupain ng Goshen patirahin mo sila, at kung may nakikilala kang mga matalinong lalaki sa kanila, ay papamahalin mo sa aking hayop. At ipinasok ni Jose si Jacob na kanyang ama, at itinayo niya sa harap ni Faraon, at binasbasan ni Jacob si Faraon. At sinabi ni Faraon kay Jacob, ilan ang mga araw ng mga taon ng iyong buhay? At sinabi ni Jacob kay Faraon, ang mga araw ng mga taon ng aking pakikipamayan ay 130 taon, kaunti at mas asama ang mga naging araw ng mga taon ng aking buhay, at hindi umabot sa mga araw ng mga taon ng buhay ng aking mga magulang sa mga araw ng kanilang pakikipamayan. At binasbasan ni Jacob si Faraon at umalis sa harapan ni Faraon. At itinatag ni Jose ang kanyang ama, at ang kanyang mga kapatid, at sila'y binigyan ng pag-aari sa lupain ng Ehipto, sa pinakamabuti sa lupain ng Ramses, gaya ng iniutos ni Faraon. At pinakain ni Jose ng tinapay ang kanyang ama, at ang kanyang mga kapatid, at ang buong sangbahayan ng kanyang ama, ayon sa kani-kanyang sangbahayan. At walang tinapay sa buong lupain, sapagkat ang kagutom ay totoong malala, na anupat ang lupain ng Ehipto, at ang lupain ng Kanaan ay nanglulupaypay dahil sa kagutom. At tinipon ni Jose ang lahat ng salapi na nasumpungan sa lupain ng Ehipto, at sa lupain ng Kanaan, dahil sa trigom kanilang binibili, at ipinasok ni Jose ang salapi sa bahay ni Faraon. At nang ang salapi ay maubos na lahat sa lupain ng Ehipto, at sa lupain ng Kanaan, ay naparoon kay Jose ang lahat ng mga Egyptiya, at nagsabi, bigyan mo kami ng tinapay, sapagkat bakit kami mamamatay sa iyong harap? Dahil sa ang aming salapi ay naubos. At sinabi ni Jose, ibigay ninyo ang inyong mga hayop, at bibigyan ko kayo dahil sa inyong mga hayop, kung naubos na ang salapi. At kanilang dinala ang kanilang mga hayop kay Jose, at binigyan sila ni Jose ng tinapay na pinakapalit sa mga kabayo, at sa mga kawan, at sa mga bakahan, at sa mga asno, at kanyang pinakain sila ng tinapay na pinakapalit sa kanilang lahat na hayop sa taong yaon. At nang matapos ang taong yaon ay naparoon sila sa kanya ng 2 taon, at kanilang sinabi sa kanya, hindi namin ililihim sa aming Panginoon, na kung paanong ang aming salapi ay naubos, at ang mga kawan ng hayop ay sa aking Panginoon, wala nang naiiwan sa paningin ng aking Panginoon kundi ang aming katawan at ang aming mga lupa. Bakit nga kami mamamatay sa harap ng iyong mga mata, kami at ang aming lupa?
Bilhin mo ng tinapay kami at ang aming lupa at kami at ang aming lupa ay paaalipin kay Pharaoh, at bigyan mo kami ng binhi, upang kami ay mabuhay, at huwag mamatay, at ang lupa ay huwag masira. Sa ganito'y binili ni Jose ang buong lupain ng Ehipto para kay Pharaoh, sapagkat ipinagbili ng bawat isa sa mga Egyptiya ang kanyang bukid, dahil sa ang kagutom ay totoong mahigpit sa kanila, at ang lupain ay naging kay Pharaoh. At tungkol sa mga tao ay kanilang ibinago sila sa mga bayan mula sa isang dulo ng hangganan ng Ehipto hanggang sa kabilang dulo. Ang lupa lamang ng mga saserdote ang hindi niya nabili, sapagkat ang mga saserdote may bahagi kay Pharaoh, at kanilang kinakain ang kanilang bahagi na ibinibigay sa kanila ni Pharaoh, kaya hindi nila ipinagbili ang kanilang lupa. Nang magkagayoy sinabi ni Jose sa bayan, "Narito, aking binili kayo ng araw na ito. At ang inyong lupa'y para kay Pharaoh, narito, ito ang ipangbibinhi ninyo, at inyong hahasikan ang lupa. At mangyayari sa pag-aani ay inyong ibibigay ang ikalimang bahagi kay Pharaoh, at ang apat na bahagi ay sa inyo, sa binhi sa bukid at sa inyong pagkain, at sa inyong mga kasambahay, at pinakapagkain sa inyong mga bata." At kanilang sinabi, "Iyong iniligtas ang aming buhay, makasumpong nawa kami ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon, at kami ay maging mga alipin ni Pharaoh." At ginawang kautusan ni Jose sa lupain ng Ehipto sa araw na ito, na mapapasa kay Pharaoh ang ikalimang bahagi, liban lamang ang lupa ng mga saserdote na hindi naging kay Pharaoh. At si Israel ay tumahan sa lupain ng Ehipto, sa lupain ng Goshen, at sila'y nagkaroon ng mga pag-aari roon, at pawang sagana, at totoong dumami. At si Jacob ay tumira sa lupain ng Ehipto na 17 taon, kaya't ang mga araw ni Jacob, ang mga taon ng kanyang buhay, ay 147 taon. At ang panahon ay lumalapit na dapat nang mamatay si Israel, at kanyang tinawag ang kanyang anak na si Jose. At sinabi niya sa kanya, "Kung ngayoy nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ilagay mo, isinasamo ko sa iyo, ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita, at pagpakitaan mo ako ng kawan at katotohanan, isinasamo ko sa iyong huwag mo akong ilibing sa Ehipto. Kundi pagtulog kong kasama ng aking mga magulang ay dadalhin mo ako mula sa Ehipto, at ililibing mo ako sa kanilang libingan." At kanyang sinabi, "Aking gagawin ang gaya ng iyong sabi." At kanyang sinabi, "Sumumpa ka sa akin," at sumumpa siya sa kanya. At yumukod si Israel sa yulunan ng Higan. Genesis Kabanata 48. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinabi ng isa kay Jose, "Narito, ang iyong ama ay may sakit," at kanyang ipinagsama ang kanyang dalawang anak, si Manases at si Ephraim. At may nagsaysay kay Jacob, at nagsabi, "Narito, pinaparituhan ka ng anak mong si Jose," at si Israel ay nagpakalakas at umupo sa higan. At sinabi ni Jacob kay Jose, "Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay napakita sa akin sa luz sa lupain ng Kanaan, at binasbasan ako. At sinabi sa akin, narito, palalaguin kita, at pararamihin kita, at gagawin kitang isang kapisanan ng mga bayan, at aking ibibigay ang lupain ito sa iyong lahi pagkamatay mo, na pinakare magpakailanman. At ang iyong ang dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto bago ako naparito sa iyo sa Ehipto, ay akin, si Ephraim at si Manases, gaya ni Ruben at ni Simeon ay magiging akin. At ang iyong mga anak, na iyong mga naging anak na sumunod sa kanila ay magiging iyo, sila'y tatawagan ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. At tungkol sa akin, nang ako'y dumating mula sa Padan, si Rachel ay namatay sa akin sa lupain ng Kanaan sa daan, nang kulang pa ng kaunti upang dumating sa Ephrata, at aking inilibing siya roon sa daan ng Ephrata, na siya ring Bethlehem. At nakita ni Israel ang mga anak ni Jose, at sinabi, sino-sino ito? At sinabi ni Jose sa kanyang ama, sila'y aking mga anak, na silang mga ibinigay ng Diyos sa akin dito. At kanyang sinabi, isinasamo ko sa iyo, na iyong dalhin sila rito sa akin, at sila'y aking babasbasan. Ang mga mata nga ni Israel ay malabo na dahil sa katandaan, na ano pat hindi na siya makakita. At kanyang inilapit sila sa kanya, at sila'y kanyang hinagkan, at niyakap. At sinabi ni Israel kay Jose,
hindi ko akalaing makita ang iyong mukha, at, narito, ipinakita sa akin ng Diyos pati ng iyong binhi. At sila'y pinagkuha ni Jose sa pagitan ng kanyang mga tuhod, at siya'y nagpatira pa sa lupa. At kapwa dinala ni Jose, si Ephraim sa kanyang kanang kamay, sa dakong kaliwang kamay ni Israel, at si Manases sa kanyang kaliwang kamay, sa dakong kanang kamay ni Israel, at inilapit niya sa kanya. At iniunat ni Israel ang kanyang kanang kamay, at ipinatong sa ulo ni Ephraim, na siyang bunso, at ang kanyang kaliwang kamay ay sa ulo ni Manases, na pinapatnubayang sadya ang kanyang mga kamay, sapagkat si Manases ang panganay. At kanyang binasbasan si Jose, at sinabi, ang Diyos na sa harap niya ay lumakad ang aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko hanggang sa araw na ito. Ang anghel na tumubos sa akin sa buong kasamaan, ay siya noang magpala sa mga batang ito, at tawagin nawa sila sa aking pangalan, at sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, at magsidami nawa silang totoo sa ibabaw ng lupa. At nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ay minasama niya, at itinaas niya ang kamay ng kanyang ama, upang ilipat sa ulo ni Manases mula sa ulo ni Ephraim. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, hindi ganyan, ama ko, sapagkat ito ang panganay, ay patong mo ang iyong kanang kamay sa kanyang ulo. At tumanggi ang kanyang ama, at sinabi, talastas ko, anak ko, talastas ko, siya man ay magiging isang bayan, at siya man ay magiging dakila, gayon may ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong dakila kaysa kanya, at ang kanyang binhi ay magiging isang makapal na bansa. At kanyang binasbasan sila ng araw na yaon, na sinasabi sa iyo magbabasbas ang Israel, na magsasabi, gawin ka nawa ng Diyos na gaya ni Ephraim at gaya ni Manases, at kanyang ipinagpauna si Ephraim bago si Manases. At sinabi ni Israel kay Jose, narito, ako'y namamatay, ngunit ang Diyos ay sa inyo, at dadalhin kayo uli sa lupain ng inyong mga magulang. Bukod dito ibinigyan kita ng isang bahaging higit kaysa iyong mga kapatid, na aking kinuha ng aking tibak at ng aking busog sa kamay ng Amoreo. Genesis Kabanata 49. At tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak, at sinabi, magpipisan kayo, upang may saysay ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa mga huling araw. Magpipisan kayo at kayo'y makinig, kayong mga anak ni Jacob, at inyong pakinggan si Israel na inyong ama. Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking kapangyarihan, at siyang pasimula ng aking kalakasan, siyang kasakdalan ng kamahalan, at siyang kasakdalan ng kapangyarihan. Kumukulong parang tubig na umaawas, hindi ka magtataglay ng kasakdalan, sapagkat, samampa ka sa higaan ng iyong ama, hinamak mo nga, samampa sa aking higaan. Si Simeon at si Levi ay magkapatid, mga Olmos na marahas ang kanilang mga tibak. O kaluluwa ko, huwag kang pumasok sa kanilang payo, sa kanilang kapisanan, ay huwag kang makiisa. Kaluwalhatian ko, sapagkat sa kanilang galit ay pumatay ng tao, at sa kanilang sariling kalooban ay pumutol ng hita ng baka. O kaluluwa ko, huwag kang pumasok sa kanilang payo, sa kanilang kapisanan, ay huwag kang makiisa. Kaluwalhatian ko, sapagkat sa kanilang galit ay pumatay ng tao, at sa kanilang sariling kalooban ay pumutol ng hita ng baka. Sampiin ang kanilang galit, sapagkat mabangis, at ang kanilang pag-iinit, sapagkat mabagsik. Aking babahagihin sila sa Jacob, at aking pangangalatin sila sa Israel. Juda, ikaw ay pupurihin ng iyong mga kapatid, ang iyong kamay ay magpapahinga sa leeg ng iyong mga kaaway, ang mga anak ng iyong ama ay yuyukod sa harap mo. Si Juda ay isang anak ng leon, mula sa panghuhuli, anak ko umahan ka, siya'y yumuko, siya'y lumugmok na parang leon, at parang isang liyong babae, sinunggigising sa kanya. Ang setro ay hindi mahihiwalay sa Juda, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa ang Shiloh ay dumating, at sa kanya tatalima ang mga bansa. Na itatali ang kanyang batang asno sa puno ng ubas. At ang guya ng kanyang asno sa puno ng piling ubas, nilaban niya ang kanyang suot sa alak, at ang kanyang damit sa katas ng ubas. Ang kanyang mga mata ay mamumula sa alak, at ang kanyang mga ngipin ay mamumuti sa gatas.
Si Zabulon ay tatahan sa daungan ng dagat, at siya'y magiging daungan ng mga sasakyan, at ang kanyang hangganan ay magiging hanggang Sidon. Si Issachar ay isang malakas na asno, na lumulugmok sa gitna ng mga tupahan. At nakakita siya ng dakong pahingahang mabuti, at ng lupang kaaya-aya, at kanyang iniukod ang kanyang balikat upang pamasan, at naging aliping mga atag. Si Dan ay hahatol sa kanyang bayan, gaya ng isa sa angkan ni Israel. Si Dan ay magiging ahas sa daan, at ulupong sa landas, na nangangagat ng mga sakong ng kabayo, na anupat nahuhulog sa likuran ang sakay ni Yaon. Aking hinintay ang iyong pagliligtas, O Panginoon. Si Gad ay hahabulin ng isang pulutong, ngunit siya ang hahabol sa kanila. Hinggil kay Azer, ay lulusog ang tinapay niya, at gagawa ng masasarap na pagkain. Si Neftali ay isang usang babaeng kawala, siya'y nagbabadya ng maririkit na pananalita. Si Jose ay sanggang mabunga na nasa tabi ng bukal, ang kanyang mga sangay gumagapang sa pader. Pinamanglaw siya ng mga mamamana, at panyanan siya, at inusig siya. Ngunit ang kanyang busog ay nanahan sa kalakasan, at pinalakas ang mga bisig ng kanyang mga kamay, sa pamamagitan ng mga kamay ng makapangyarihan ni Jacob, na siyang pinagmulan ng pastor, ang bato ng Israel. Sa pamamagitan nga ng Diyos ng iyong Ama, na siyang tutulong sa iyo, at sa pamamagitan ng makapangyarihan sa lahat, na siyang magpapala sa iyo, ng pagpapala ng langit sa itaas, pagpapala ng mga kalaliman na nalalagay sa ibaba, pagpapala ng mga dibdib at ng bahay bata. Ang mga basbas ng iyong ama na humigit sa basbas ng aking mga kanuluan hanggang sa wakas ng mga burol na walang hanggan, manggapapa sa ulo ni Jose, at sa tuktok ng ulo niya na bukod tangi sa kanyang mga kapatid. Si Benjamin ay isang lobo na manggaagaw, sa kinaumagahay kanyang kakanin ang huli, at sa kinahapunan ay kanyang babahagihin ang samsam. Ang lahat ng ito ang 12 angkan ng Israel, at ito ang sinalita ng ama nila sa kanila, at sila'y binasbasan, bawat isa'y binasbasan ng ayon sa basbas sa kanikanya. At kanyang ipinagbilin sa kanila, at sinabi sa kanila, ako'y malalakip sa aking bayan, ilibing ninyo ako sa kasamahan ng aking mga magulang sa yungib na nasa parang ni Ephron na Hethio. Sa yungib na nasa parang ng Machpelah, na nasa tapat ng Mamre, sa lupain ng Canaan, na binili ni Abraham, nakalakip ng parang kay Ephron na Hethio, na pinakaaring libingan. Na doon nila inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa, na doon nila inilibing si Isaac at si Rebekah na kanyang asawa, at doon ko inilibing si Leah. Sa parang at sa yungib na nandoon na binili sa mga anak ni Heth. At nang matapos si Jacob na makapagbilin sa kanyang mga anak, ay kanyang itinaas at itinikom ang kanyang mga paa sa higaan, at naligot ang hininga, at nalikip sa kanyang bayan. Genesis Kabanata 50. At yamakap si Jose sa mukha ng kanyang ama, at umiyak sa ibabaw niya, at hinalikan niya siya. At iniutos ni Jose sa kanyang mga lingkod na manggagamot, na embalsamahin ang kanyang ama, at inembalsama ng mga manggagamot si Israel. At 40 araw ang ginanap sa kanya, sapagkat gayon ginaganap ang mga araw ng pag-embalsama, at tinangisan siya ng mga Egyptian ng 7 araw. At nang makaraan ang mga araw ng pag-iyak sa kanya ay nagsalita si Jose sa sangbahayan ni Pharaon, na sinasabi, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa inyong mga mata ay salitain ninyo, isinasamo ko sa inyo, sa mga pakinig ni Pharaon, na inyong sabihin. Pinanumpa ako ng ama ko, na sinasabi, narito, ako'y namamatay, sa libingan na aking hinukay sa akin sa lupain ng Kanaan, ay doon mo ako ililibing. Ngayon nga'y pahintulutan ninyo akong umahan, isinasamo ko sa inyo, at aking ilibing ang aking ama, at babalik uli ako. At sinabi ni Pharaon, umahan ka, at ilibing mo ang iyong ama, ayon sa kanyang ipinasumpa sa iyo. At umahan si Jose upang ilibing ang kanyang ama, at kasama niyang umahan ang lahat ng lingkod ni Pharaon, ang mga matanda sa kanyang sangbahayan, at ang lahat na matanda sa lupain ng Ehipto. At ang buong sangbahayan ni Jose, at ang kanyang mga kapatid, at ang sangbahayan ng kanyang ama, ang kanila lamang mga bata, at ang kanilang mga kawon, at ang kanilang bakahan, ang iniwan nila sa lupain ng Goshen. At umahong kasama niya ang mga kero at mga nangangabayo,
at yao'y naging totoong malaking pulutong. At sila'y dumating sa giikan ni Atad, na nasa dako pa roon ng Jordan, at do'y nanaghoy sila ng malakas at kapait-pait na panaghoy, at kanyang pinanangisan ang kanyang ama na 7 araw. At nang makita ng mga nananahan sa lupaing yaon, ng mga Kananiyo, ang panaghoy sa giikan ni Atad, ay kanilang sinabi, ito'y isang kahambal-hambal na panaghoy ng mga Egyptian kaya't ang pangalang itinawag ay Abel Mizraim, na sa dako pa roon ng Jordan. At ginawa sa kanya ng kanyang mga anak ang ayon sa iniutos sa kanila. Sapagkat dinala siya ng kanyang mga anak sa lupain ng Kanaan, at inilibing siya sa yungib ng Machpelah, na binili ni Abraham 10 ng parang na pinakaaring libingan, kay Ephron na Hethio, sa tapat ng Mamre. At bumalik si Jose sa Ehipto, siya, at ang kanyang mga kapatid, at ang lahat na umahong kasama niya sa paglilibing sa kanyang ama, pagkatapos na may libing ang kanyang ama. At nang makita ng mga kapatid ni Jose, na ang kanilang amay namatay, ay kanilang sinabi, marahil si Jose ay mapupuot sa atin, at lubos na gagantihin sa atin ang buong kasamaan na ating ginawa sa kanya. At ipinasabi nila kay Jose, iniutos ng iyong ama bago namatay, na sinasabi, ganito sasabihin ninyo kay Jose, ay patawad mo, isinasamo ko sa iyo ngayon, ang pagsalangsang ng iyong mga kapatid, at ang kanilang kasalanan, at ngayon, ay aming isinasamo sa iyo, na ay patawad mo ang mga pagsalangsang ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. At si Jose ay umiyak ng kanilang salitain sa kanya. At naparoon ang kanyang mga kapatid naman at nagpatira pa sa harap niya, at kanilang sinabi, narito, kaming iyong mga lingkod. At sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot, sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Kaya nga huwag kayong matakot, aking pakakanin kayo at ang inyong mga bata. At kanyang inaliw sila at kanyang pinagsalitaan sila na may kagandahang loob. At si Jose ay tumahan sa Ehipto, siya at ang sangbahayan ng kanyang ama, at si Jose ay nabuhay na 110 taon. At nakita ni Jose ang mga anak ni Ephraim hanggang sa 3 salin. Nang lahi, ang mga anak man ni Machir na anak ni Manases ay ipinanganak sa mga tuhod ni Jose. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y namamatay, ngunit tunay na dadalawin kayo ng Diyos, at dadalhin kayo mula sa lupain ito hanggang sa lupain na kanyang isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At ipinasumpa ni Jose sa mga anak ni Israel, na sinasabi, tunay na dadalawin kayo ng Diyos, at inyong iaahon ang aking mga buto mula rito. Sa gayo'y namatay si Jose na may 110 taon, at kanilang inimbalsamo siya, at siya inilagay sa isang kabaong sa Ehipto.